Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang mapagmataas na rosas. Isang napakagandang araw ng tagsibol, isang rosas ang namulaklak sa kagubatan. Sa kanyang pagmamastid, sa kanyang kapaligiran, isang puno ng pino sa di kalayuan ang nagsabing, "O kay gandang bulaklak! Sana ganun din ako kaibig-ibig." At sinugot naman ito ng isa pang puno, "Kaibigang pino, huwag kang malungkot. Hindi natin kaya makuha lahat ng bagay." Lumingon ng rosas at sinabing, "Tila ba'y ako ang pinakamagandang bulaklak dito sa kagubatan?" Itinaas ng Mirasol ang kanyang dilaw na ulo at nagtanong, "Bakit mo naman nasabing iyon? Sa kagubatang ito, maraming magagandang bulaklak. Ikaw ay isa lamang sa mga iyon. Nakikita ko ang lahat ay nakatingin at hinahangaan ako." Sagot naman ng pulang rosas at saka tumingin ito sa isang cactus at sinabing, "Tignan mo iyang napakapangit na halamang puno ng tinik." Pulang rosas, anong klaseng pananalita ba iyan? Sino ba ang makakapagsabi kung ano ang ibig sabihin ng kagandahan? Ikaw din na mayroong tinik. Saad ng puno ng pino. Galit na tumingin ng rosas sa puno ng pino at sinabing, "Ang akala ko ba naman ikaw ay maaaring ikumpara sa mga tinik ng cactus na iyan? Napakamagpagpataas na bulaklak," naisip ng mga puno. Sinubukan ng rosas na ikilos papalayo ang kanyang mga ugat sa cactus, ngunit hindi niya ito maigalaw. Habang lumilipas ang mga araw, tumitingin ang pulang rosa sa cactus at iniinsulto ito ng walang kwentang halaman. "Kaawa-awa naman ako bilang katabi mo." Ngunit hindi sumuma ang loob ng cactus. Sa halip ay pinayuhan pa nito ng rosas. Hindi gumawa ang Diyos ng anumang klase ng buhay nang walang layunin. Pagpapayo ng cactus. Lumipas ang tagsibol at naging mainit na ang panahon. Naging mahirap ang buhay sa kagubatan dahil walang ulan na dumarating. Nagsimula nang malanta ang rosas. Isang araw, nakita ng rosas ang mga maya na isinusundot ang kanilang tuka sa cactus at preskong lumilipad papalayo. Wala isipan ito para sa rosas, kaya't itinanong niya ang puno ng pino kung ano ang ginagawa ng mga ibon. Ipinaliwanag ng puno ng pino na kumukuha ng tubig ang mga ibon mula sa cactus. Hindi ba iyon masakit na tinutusok nila ang kanilang mga tuka sa cactus? Masakit, ngunit hindi gustong makita ng cactus na nahihirapan ang mga ibon, tugon ng puno ng pino. Isang araw, nanlaki ang mga mata ng rosas sa pagtataka at bumulalas. "May tubig ang cactus?" "Oo naman, maaari ka ring uminom mula sa kanya. Maaari kang dalhan ng tubig ng mga ibong maya kung ikaw ay hihingi mula sa cactus." Saad ng puno ng pino. Masyadong nahihiya ang pulang rosas para humingi ng tubig mula sa cactus. Ngunit sa wakas, humingi na ito ng tulong. Mabait namang pumayag ang cactus. Pinuno ng mga ibon ang tubig ng kanilang tuka at tiniligan ng mga ugat ng rosas. At sa gayon, natutunan ng rosas na huwag na muling manghusga ng kahit sino man dahil sa kanilang itsura.
Salamat sa pakikinig.